Picturean mo lang daw sila. Pinilit mo siyang picturean. Hindi po. Totoo yun. Okay, tapos, itong lalaki, di ba gumaganyan-ganyan siya? Bukod doon, wala ka nang nakitang ibang ginawa nila? Wala po. Hinalkan ba si Ninita? Na kaya ka nandito ito ulit. Gusto ko lang sabihin sa'yo ngayon, bawal lang magsinungaling, okay? Lahat ng sasabihin mo ay pawang katotohanan, no? Okay? Ako mismo, base sa observation at sa pag-iimbestiga ko at sa na-experience namin kay Ninita, yung mga nangyayari po ngayon ay totoo yan. Wala po itong drama again, hindi po ito prank, at lalong hindi ito teleserye. Nasa akin ang cellphone. Nabuksan ko na lahat. Nablihan na bang cellphone? Nakita ko na hantod karon ang lalaki nagchat-chat pa rin. Kaya hindi pwedeng itatanggi ngayon na si Ninita at itong lalaki ay walang relasyon na pinagkakaintindihan. Okay, yung nakita ni Madeline, tinuod niya na nakita. Si Madeline, nandoon din siya, magkakasama sila. Hindi siya pinilit na picturean siya. Yung mga ganun-ganun nila, kasi meron silang relasyon na. Magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Alas 9:30 ng gabi, Sunday. Meron pa akong kwento. Ito ay isang classic na short story na sa mga nag-aral ng English literature, either sa high school or sa college, alam yung kwentong ito. Yung tawag dito, the title is The Boy Who Cried Wolf. So, itong batang ito, nagbabantay siya sa pastulan, meron siyang mga tupa, naboboard siya. Tapos, dahil sa naboboard siya, nakaisip siya ng pang-alis ng boredom niya. So, ang ginawa niya, wolf, wolf! Sabi niya, talagang sumigaw siya. Tapos, narinig ng mga tao sa baryo. At alam nila na yung batang yun ay nagbabantay ng tupa. So, ang ginawa ng mga ng mga tao sa baryo, takbo sila kung saan yung bata na sumisigaw ng wolf, wolf. Ano ba yung wolf sa Tagalog? Kalimutan ko na. Tapos ang nangyari, wala naman palang wolf. Paulit-ulit po niya yung ginagawa ng bata. Sa isang gabi na naman, gano'n naman, wolf, wolf. Takbo ulit ang mga villagers, ang mga taga-baryo. Wala naman palang wolf. Hanggang paulit-ulit, hanggang dumating ang isang araw na totoo nga na merong wolf. Na yung wolf na to, siya yung kakain sa mga tupa. So, ayan na yung totoo, ayan na, this time totoo, ayan na yung wolf. So, sigaw na siya, yung bata, wolf, wolf. Ngayon, yung mga taga-baryo, mga villagers, sa palagay nyo, tumakbo sila at pinuntahan ulit yung bata. Hindi na po, kasi, baka mamaya, prank na naman yan, o nagsisinungaling na naman yan. At hindi nila sinakluluhan yung bata, at yung wolf na yon, marami siyang kinain na tupa. So, that's a very short story actually na nagkaroon pa ng TV show or movie show at bestseller din yan sa mga short stories, very very classic. At ano ang moral ng kwento na yun? Ano ang natutunan natin sa kwento na yun? Yun ay ang wag magsisinungaling. Because eventually, ang mga kasinungalingan ng isang sinungaling ay hindi na mapapaniwalaan na kahit ito ay totoo na. Okay. So, ano yung connection ng kwento ko sa gabing ito? Bahala na kayo kung paano nyo mai-connect ang kwentong ito. Pero nalaman natin na sa pag-iimbestiga ni Sir Paul, na galing mismo sa video ito na kinuha natin mula sa video ni Sir Paul, na si Ninita ang nagsinungaling
sa pagkakataon na to, naging napasama si Madeline kasi si Madeline ang nadiin. Siya yung naging sinungaling, gumawa ng kwento. At so yung pag-usapan natin, hindi ito tungkol kay Ninita, ito ay tungkol kay Madeline. Marami tayo na humusga na si Madeline ang nagsinungaling dahil gaya ng mga sinasabi nyo kasi na ilang beses na kasing nagsinungaling si Madeline kaya hindi na siya kapanipaniwala. So, still, this time, hindi po siya nagsinungaling. At marami tayong nag-assume, marami tayong hindi naniwala, marami tayong nag-jump into conclusion na si Madeline ang nagsisinungaling sa kwento na or sa pangyayaring ito. In which, kaya dalawa ang lesson na pwede nating matutunan sa bagay na to at kasali na ako doon. Na unang-una, we owe Madeline an apology talaga. Nung isang araw, nag-vlog ako, nasabi ko, sorry Madeline kasi yung nag-sorry ako sa disappointment ko sa kanya. Naging disappointed ako sa kanya na bakit hindi ako naging disappointed din kay Ninita, and then naging bias ako for that. Dahil dyan, humingi ako ng sorry publicly sa vlog ko, ang paghingi ko ng sorry for that matter. This time, we have to accept the fact na tayo ay, or hindi naman tayong lahat, kasi may mga nabasa din naman ako na talagang they stood by Madeline, na ang sabi ng iba is, doon ako talaga na, doon ako talagang yung parang nakakagising. Kasi sabi ng isa sa mga nag-comment na, hindi porket isip bata si Ninita ay hindi na siya magsisinungaling. Which is correct in a way na dapat nagiging sent na sa gitna lang tayo. So, this time, I can say na dahil sa paniwala natin agad, ayun nga, dahil nga kung sino kasi yung parang may kahinaan, doon kasi tayo talaga kumakampi. So, unang-una, natural na po na reaction nating mga tao yun. So, either, dalawang bagay lang kasi ang nangyayari nangyayari sa mga ganong klase ng circumstances. Pag, for example, merong isang PWD, either one, ibubuli mo yung PWD na yon, or two, you're going to feel so sorry sa, maawa ka talaga sa PWD na yon. Just because, ang nangyayari is sa pananaw natin is kaawa-awa sila. So, dahil nga sa katayuan ni Ninita, yung bang immediately na-draw tayo sa kanya. Kumbaga, gusto natin siyang ipagtanggol, gusto natin siyang kampihan sa lahat ng bagay. At ayun is again a natural reaction ng tao. And kaya kumbaga may dahilan kung bakit naging ganun yung reaction natin na iba na naging negative agad ang tingin natin kay Madeline. On the other hand, nag-jump naman tayo into conclusion na sinungaling si Madeline. Because, again, like that of a boy who cried wolf, gaya nga ng sabi ninyo sa mga nag-comments. Kasi ilang beses na madam na nagsinungaling. Sabi nyo, yung ganito, nagsinungaling siya kay Sir Paul, ganito yung mga pilik. So,
naka-detail yung mga explanation nyo na pagsisinungaling niya. And then, so dumating yung point na dahil sa pang-ilang beses na, yun na yung naging dahilan ninyo kung bakit hindi na kayo naniniwala kay Madeline. And then, sorry, pero again, that is a natural reaction po dahil ganun nga. You know, it's a natural reaction. Kumbaga, it's kinda like this. Lagi ka, for example lang to like say for example, yung isang tao, lagi kang niloloko. Kumbaga, isang katangahan na lang kung sa 10 beses, maniniwala ka pa sa panloloko niya sa'yo. Kumbaga, parang ganon. Kaya hindi rin natin masisisi ang mga tao na agad nag-conclude na nagsinungaling si Madeline. However, so nandun na yung explanation kung bakit tayo naniwala na si Madeline agad ang sinungaling, na hindi na tayo naghintay ng, yun ang pagkakamali natin. Hindi na natin hinintay ang resulta ng pag-iimbestiga ni Sir Paul. Kaya yun ang pagkakamali natin. Ayun, naintindihan ko ang dahilan kung bakit tayo nag-jump into conclusion, kung bakit tayo agad naghusga. Kasi nga, sa mga experience na natin, sa mga nakita na natin, sa mga napanood na natin in the past, at doon tayo nag-rely. Doon tayo nag-isip na, okay, so she's lying again. However, this time, dahil nagkamali tayo, at kinakailangan aminin natin na nagkamali tayo. So, we have to say sorry to Madeline dahil agad natin siyang kinondena or agad natin siyang inisip na siya ang salarin sa pagkakataon na ito. So, we owe her an apology. So, Madeline, if ever, kung sino man po makakapanood nito at hindi niya mapanood, iparating nyo na marami kami. I hope you put it in your comment. Kasi may nakita rin naman ako na nagsabi na, sorry Madeline, ako rin. So, be the bigger person at umamin tayo na tayo nagkamali sa pagkakataon na to. Though, kahit na meron pa rin tayong dahilan kung bakit tayo again nag-jump into conclusion, kung bakit tayo tinignan agad na si Madeline ang nagkamali, pero still nag-jump into conclusion tayo, hindi natin hinintay ang resulta ng pag-iimbestiga ni Sir Paul, kaya dapat lang na mag-sorry tayo. Okay, on the other hand also, at hindi lang ito kay Madeline kung hindi sa sino man pong nanonood, na kapag tayo kasi ay laging nagsisinungaling, if we always cry wolf, ano ba yung wolf sa Tagalog? Siri, what is wolf in Tagalog? I can't translate into Tagalog. Oh my gosh, you cannot translate into Tagalog. Wolf. Into Tagalog. My gosh, hindi ko alam kung bakit hindi ko alam. Lobo. Okay. Iwasan din po natin yung magsinungaling. Dahil the time na magsasabi na po tayo ng katotohanan is mahirap na tayong paniwalaan. At gagaya ng pagkakataon na gano'n nangyari kay Madeline at mangyari rin sa atin, kahit hindi pa parehas na klase ng kwento, pero yung ganong klase ng circumstances, at kung yung lagi tayong nagsisinungaling, and then ang mga tao, the time na magsabi tayo ng totoo, mahirap ng paniwalaan ang ating sinasabi. So, this is a big lesson sa atin na mga nanonood, at saka kahit pa sa areas ng ating buhay na mahirap yung basta-basta mag-jump into conclusion. At on the other hand, mahirap din maging isang sinungaling dahil kung kinakailangan mo na magsabi ng totoo, at kung minsan kagaya yung nangyari sa kwento na ito ng The Boy Who Cried Wolf,
nasa time na talagang nangangailangan na siya ng tulong, wala nang tumulong because sa pagiging sinungaling niya na paulit-ulit, wala nang naniwala. So, yon, it's a big lesson for all of us. Hopefully, lahat ng nanonood sa usapin natin ito, kung kayo ay naniwala din agad na si Madeline ang may kasalanan, I hope to see your comments, to say you're sorry. At yung mga perfect naman po dyan na nagsasabi, yan kasi, ayun na, pinaliwanag ko na people make mistakes. Well, you can still put your comment there. Comment is still comment. Engagement is still engagement. I really don't care. And I really don't mind. And I really like reading people's comments, whether it is negative or positive. Kasi nasa akin na yon, kasi kung negative ang comments, nasa akin na yon kung matututo ako doon o hindi. So, alam niyo yon. Kaya okay lang po sa akin yun. Huwag kayong mag-alala. Kahit pa maraming mga nagko-comment din na below the belt. Pero okay lang. I don't care. Ay, meron nagsabi to, itong matandang ito, sabi pa niya sa akin, yes, matanda na ako. Pero ito lang masasabi ko naman sa'yo sa nagsasabi noon. Tatanda ka rin. And anyway, maraming salamat po. Thank you for your continued support at marami tayong natututunan. Thank you. Bye-bye.